Breaking news, mga kababayan. Naku po, eto na. Luistro, takot na kay Sara. Birada ni Inday, hindi kinaya. Naku po, mga kababayan. Luistro, takot na takot. Nagdasal muna bago binira ni Sara. Naku po, eto na, mga kababayan. Ang pagpapatuloy ng Committee on Justice sa impeachment ni Sara dito sa Kangaroo Court ng mga kawatan. Mga kababayan ko, sumugod daw si Sara. Nagulat itong si Luistro de Lima. Nako, nandito na si Inday Sara. Humarap na daw, mga kababayan. Totoo kaya ito? Panoorin nyo hanggang dulo para malaman natin kung dumating nga si Sara. Nako po, mga kababayan, lumaki yung mata ng mga kawatan dito, lalong-lalo na si Luistro na nagbuhat ng bangko. Siya daw ang susunod na Miriam Defensor Santiago sa kanyang panahon dahil matalino daw ito at laging kakampi ang batas. Walang kinikilingan, hindi bias, sa ligang batas ang kanilang kasama. Mga kababayan ko, ito na. Panoorin po natin ang Kongreso na laging bias, laging sariling interes at maleta ang laging inaasikaso. Ito po, mga kababayan. Takot na takot sila kay Inday Sara na maging Pangulo ito sa 2028. Kahit anong gawin nilang panggigipit, lalong minamahal ng taong bayan. Ito na po si Sara Duterte, humarap na daw. Halaka, totoo kaya ito? Ito po. May we solicit the necessary motion to dispense with the calling of the roll, considering that this is a continuation of our April 22, 2026 hearing. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez from Pampanga 3rd District is recognized. I move to dispense the calling of the roll. There is a motion to dispense with the calling of the roll. Do I hear a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same? Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez. I move to dispense on the reading and approval of the minutes of the previous meeting, Madam Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. The same has been seconded by the Honorable Bel Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. The Chair will address the committee. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw.
Hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion. Ayan mga kababayan, mapapansin nyo dito, talagang style pa lang ni Luistro ay sobrang bias na. Nakikita nyo naman mga kababayan, ni hindi nga pwedeng questionin o i-cross-examine yung mga witness nyo na in-script nyo dito. Paano niya sasabihin totoo yung ipinakita ni Trillanes na mga dokumento? Nang sabi nga ni Trillanes,
nagkalito-lito. Nung nakaraan, sinabi niya galing AMLAC. Pero nung nakaraan, sinabi hindi. Paano yon? Paano nalaman ni Trillanes yun? Kailangan ng permiso ng Court of Appeals, ng Korte Suprema para mailabas yung mga sensitibong mga dokumento ng isang tao. Lalong-lalo na si Inday Sara dito. Pero anong ginawa nyo? Nilabag nyo ang saligang batas na sinasabi ng ating batas. Bakit nyo binending the law? Ngayon nanganganib na ang bank industry dahil kaya nyo palang labagin. Sirain ang batas na ginawa nyo. Mga hestas barabas, sabi ng mga tao dito. Sabi rin ni Atty. Panelo, Atty. Torion, sumosobra ang inyong kayabangan. Sumosobra yung grave abuse of discretion. Kaya yung petition sa Korte Suprema, malapit nang ilabas. Mababasura itong kaso ni Sara dahil nilabag nyo ang kaisa-isang Bill of Rights si Sara. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Baka hindi nyo alam yan, Ginang Luistro. Sasabihin nyo, wala kang nilabag na batas. Diyos ko po. Tas padasal-dasal ba kayo? Tumatawag pa kayo sa Panginoong Diyos. Ginagamit nyo ang Panginoong Diyos. Sino kayo? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? Yan ang sinasabi ng taong bayan dito na nagmamahal kay Sara. Inuusig nyo. Ginigipit nyo. Dahil takot kayo na tumakbo ito sa pagkapangulo ng Pilipinas. Dahil alam ng mga kababayan natin na siya ang mananalo dito. Ilalampaso lang kayo ni Sara. Mananaig lang ang batas at katarungan pag si Sara na ang Pangulo. Yan po ang sigaw ng taong bayan dito. Tuloy pa natin. Hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ayan mga kababayan, isipin nyo kasi mga kababayan, hindi naman nila kumpirma na yung laman ng pera na deposito ni Sara ay yun na nga yun. Isipin nyo mga kababayan, yung inflow sa outflow, ina-add nila. Hindi maintindihan, mini-mislead nila, misrepresentation, sabi ni Atty. Torion dito. Kaya sibak ang mga ito pag nagkaroon na ng proper forum dito. Pagka itong mini kangaroo court na ito, umandar na, papuntang Senado, dito na ang tunay na bloodbath. Dito na makikita natin ang totoong laban ni Sara Duterte. Dito kasi mga kababayan, bawal magtanong, bawal i-interrogate, bawal questionin ang integrity at karakter ng mga witness dito. Yan ang sabi ni Marcoleta, ni Paulo Marcoleta na anak ni Caro Dante Marcoleta, na bakit bawal tanungin. Kaya ngayon mga kababayan, akala nila bulag ang taong bayan.
Sila ang gumagawa ng kanilang polisiya na mali naman sa saligang batas. Nilalabag nila ang saligang batas. Binibendalo nila. Bendalo. Parang Erwin Tulfo. Am I right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Mga hestas barabas. Tuloy pa natin, mga kababayan. Paano sinuplak ni Inday Sara ito? Ganyan katagal, pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Isipin nyo, mga kababayan, paano naging Committee on Justice ito? Mga kababayan ko, gumising kayo. Mga tangalista, bobolista, tansong loyalista na hanggang ngayon pinagbubudol, nabubudol. Tignan nyo yung amo nila, yung idol nila, ginawang sugo. Isipin nyo yung governor ng Capiz, sinabi na si BBM ay isang sugo ng may kapal. Bumaba daw si BBM sa lupa, ginawang sugo. Wow! Pag may maleta, ginawang sugo. Yan ang sabi ng mga tao, mga kababayan ko. O ngayon, nagiging ko-complainant sila eh. Isipin nyo, yung justice nagiging ko-complainant. Para bang sila din yung nagre-reklamo, maliban pa doon sa original na nagre-reklamo. Nakikita nyo po ang pagkabayas ng hestas barabas ng Kongreso na ito. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Bendalo kayo. Halaka, yari na. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Mga kababayan, siguro pag si Luistro nabuksan ang salend dito, mga kababayan, kung si Inday Sara, i-assume natin, sakali, sige, i-assume natin, 21 years, si Sara, ikaw, ilang taon pa lang, baka umabot ka na ng 100 billion. Yan ang sinasabi ng tao. Siguro pag itong si Benny Abante binuksan ng salend dito, hindi lang 7 billion na makikita mo, baka 100 billion. Pinaghati-hatian yung 1 trilyones na maleta. Itong sila, Kong Chua, pag binuksan mo siguro ang mga ito, luluwa ang mga mata natin. Nagtatago sila sa kanilang mga muka na mga hestas barabas. Yung sinasabi ng taong bahay dito. Sila Terry Ridon, pag binuksan siguro ang mga ito, ilang taon pa lang yan. Yung mga congressman na mga gutom sa pagnanakaw. Halos mga congressman na mga magnanakaw ngayon eh. 'Di ba? Na nakakalimbat ng maleta, yan ang sinasabi ng mga 18 Marines eh. 'Di ba? Tapos Blue Ribbon Committee Chairman, kakampi nila. Senate President, kakampi nila. Sabi nga ni Mike Defensor na pinag-initan ngayon, na ni-raid yung kanyang bar, na ngayon lang nakakita ng very, very systematic, well-organized na pagnanakaw sa gobyernong ito. Mga kababayan ko, yan po ang sinisigaw ng taong bayan. Kailan kaya magkakaroon ng justice, hustisya, ang taong bayan na pinagnakawan? Isipin mo, naging ano na tayo, naging breadwinner na. Habang nagbabayad tayo ng tax naman, kinakain naman ng mga buhaya,
Hay, naku po mga kababayan ko. Hestas Barabas. Yan ang sinasabi ni Samuel Hestas ng San Pablo. Thank you sa inyong panonood. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. O, kita nyo mga kababayan, dito pa lang sa mga sinasabi ni Madam Luistro na kinasuhan ni Mans Carpio na Bendalo na itong committee na ito sobrang yabang. Akala nila sila na ang makapangyarihan. Kahit batas, nilalabag nila. Dito pa lang makikita nyo na ang bias na kanilang pagtrato kay Sara. Pagkapanig kay Sara, ayaw nila. Pero pagpanig sa kanila, gustong-gusto nila. Binibendalo nila ang batas. Naku po mga kababayan, grabe na ngayon ang paglabag ng batas ngayon. Nilalabag na nila ang batas sa ginawa nila. Bank secrecy law, nilabag nyo, naku po, yari na. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Magkomento. Mga kababayan, kung naniniwala kayo kay Sara Duterte na walang kasalanan, magkomento kayo. Anong masasabi nyo sa ginagawa ng Committee on Justice ni Luistro na bending dalo? Ngayon pa lang sinasabi na nila, guilty si Sara. Pero sabi nga po ng mga magagaling na abogado, lalo na si Marcoleta, pagdating ng Senado, dyan sa proper forum, mababalatan ng buhay ang mga witness na ito. Dahil dyan sa committee na yan, hindi pwedeng i-questionin ang kanilang kredibilidad. Bawal na bawal daw. Saan kayo nakakita ng ganitong Committee on Justice? Parang piskal lang yan, mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang kangaroo court. Okay po. Yan lamang po ang ating bahagi. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay po.